guys, I'm Paula. I'm Pam. And we're Two Piece Chick! Na nagbabalik. Para? Para? Merong UH. Para sa amin. Para sa amin. Hindi ako prepared na lumabas yun sa bibig ko, ha. So, para sa aming episode 44. 44? 44? Hindi ko alam. 44. Hindi ko alam. Hindi mo alarm. 44. 44. Okay. Kung saan, this is the third normal episode for this month of July. July. Kasi kakatapos lang namin sa Game of Chicks. Which is for the second week ng July. At dahil nasa third na tayo, normal episode to. And by popular demand namin. Sino yung demand? Kami lang din ang demand. Kami ang nag-demand na meron kaming Pet Peeves 3. Ayan. So again, nakakainis na bagay na naman ito, no? Ang pag-uusapan namin dito. Pero ang sarap-sarap niya kasing pag-usapan. Trot. At sana yung mga pet peeve namin ay nanonood kayo! Para alam nyo nakakainis kayo. Tao na talaga yung pet peeve. Oo. So, ayun, with that, simulan na natin ng unang pet peeve. Pet namang F. Sino ikaw muna? Ikaw muna. Ako muna. Okay, ang number one, ang pet peeve ko lately ay yung people who talk over people. Alam mo yun, yung pag may nagsasalita, tapos nagsasalita ka rin, like, hindi ka pa pwedeng makinig muna. Yeah. I don't think merong natutuwa dun. Yeah. Alam mo, kahit hindi ako yung tinitalk overan, naiinis ako. Kapag nakaka-witness ka ng ganun. Oo, same. Naiinis ako na, kasi di ba meron yun, yung pag kunyari merong magsasalita, tapos kunyari, parang gusto mong mag-butt in or meron kang sasabihin. Parang, kunyari yung sabay kayo nagsalita, merong isang hihintoy na, sige, go ahead, parang gano'n. Meron talagang tao na tuloy-tuloy talaga sila na kahit meron ng gustong mag-correct or mag-interrupt politely, tuloy-tuloy pa rin. Or, siya yung nag-i-interrupt. Tapos, nagsasalita pa nga yung taong nagsasalita. Tapos, tuloy-tuloy ka pa rin na para bang hindi mo alam na merong ibang nagsasalita. As in, na niya na to, parang kasi, ewan ko as a normal person, pag na-hit mo na yung first instance na accidentally kayo nagkasabay, mag-giveaway ka na. Hihinto ka na. O, tas hintayin mo na yung turn mo. Lalo pag ikaw yung nag-interrupt, di ba? Oo. Ayun, meron talagang mga taong na as in, kahit tuloy-tuloy. Iba din yun siya. Hindi ko talaga gusto yung mga ganong tao na feeling nila laging sila ang dapat pakinggan lang. I hate them. Like, talagang na yung mukha ko, nakikringe. Pwede mo patapusin mo muna yung isa nagsasalita. Kasi, lalo tayong hindi magkakaintindihan kung sabay-sabay kayo lahat nagsasalita. Diba? And I don't understand the mental gymnastics behind that as well, na ano yung thought process mo? Bakit kailangan mong isingit lagi yung thoughts mo? Ganun ba ka-urgent? Like, may nag-iintay atang taxi sa labas. Di ko alam. May taxi sa labas? Parating na yung grab niya. I don't know. Pero kasi kung normally, ewan ko hindi ko kasi alam kung paano mag-isip yung mga ganun. Pero sa normal, ako sa akin. Diba? May siya yung normal kunyari, yung normal na thought process na pag nagkasabay kayo, merong isang mag-giveaway. Oo, kasi hindi naman pwedeng sabay kayo. Paano kayo magkakaintindihan kung sabay kayo nagsasalita? Diba? Exactly my point. So yun, tigilan nyo na yan. Okay. Nakakainis kayo. Anyway, ayun. Yung number kahit hindi naman ikaw yung tinotalk over. Pero talaga siya. Kasi hindi ako. Super cringe siya ma-witness kasi. Oo. Tsaka lalong hindi na kayo nagkaintindihan nga again. Dahil nga sabay-sabay nagsasalita ang mga utaw. True. And this goes both for social interactions and office meetings. Especially office meetings. Sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng klase ng conversations. Oo. Yeah. Lahat ng conversations. Ganon. Okay. So ako na. Ito, recently ko tong grievance dun sa mga recent episode natin. Pet peeve ko talaga yung mga tricycle na napakababa nyo. Kasi nitong linggo na naman, 3 beses ako nakasakay ng tricycle lang naka-fetal position ako.
As in, wala na akong choice maghintay ng ibang Oo. tricycle kasi late na ako. So, Oo. sumakay na lang ako dun sa available. Tapos nakaganyan ako the whole time. As in, nakaganon ako sa hindi ko ma-turn yung ulo ko para makita ko Sumakay nasaan sa na loob. ako. Nasa loob ako sumasakay. Mababa kasi yung ceiling. mababa yung ceiling. Okay. I mean, willing ako Magbayad magbayad ng luwag eh. Oo. Pero yung taas kasi, Oo, hindi nga pwede. wala na akong magagawa doon. So, Oo. ako yung mag-a-adjust. Ayan, pet peeve ko Pet talaga peeve. kaya. Pet peeve namin kayo. Okay, paki-standardize naman po, no? Nasa nakasya at least yung mga 6-footer. Kasi sa Asians, di ba, mataas na yung mga Oo. nag-hit ng 6 feet ng height. Mm. Okay, kasi yung pang lang talaga, parang feeling ko grade school lang yung makakaupo doon ng Oo. naka-straight yung likod. O nga, isulong nga namin ng e-trike na nga. Kaya i-try ka. Sinusulong namin ang e-trike na lang ang So parang papalitan ng e-trike. ang design niya is para siyang mini jeep. Oo, tama, parang yung yun. sa mga Sabora. Parang sa Bora. Okay. Ganon. Para maluwag at malaki. Ayan. At saka environment din friendly Ang kasi concern ko lang doon is paano kung mag-i-special ride ka. So, okay, sige. That's a problem for another episode. napag-usapan na natin yan nung past episode. Again, magpa-diagnose ka muna kung special ka ba talaga o hindi. Bago ka mag-special na tricycle. Okay. Pet peeve ko talaga kayo yung Okay. mababa. Low ceiling na Okay. mga trike car. Okay, go. Okay, next ko na pet peeve. Siguro maraming makaka-relate dito. Pet peeve ko yung hindi marunong magsara ng pinto. Pet peeve ko kayo talaga. Pet peeve ko kayo. Tapos pet peeve ko din yung hindi marunong kunyari, di ba papasok ko? Kunyari sa establishment, yung hindi automatic yung pintuan nila. Mhm. Kunyari may tao sa harap mo, tapos binuksan niya yung pinto, tapos hindi man lang niya hahawakan yung pinto para man lang mahawakan mo din kung papasok ka. Yung magugulat ka na lang babangga sa yung pinto. Ayun, pet peeve ko kayo. Anong common courtesy naman? Hawakan mo naman para test tingnan mo naman kung nahawakan ko na hindi yung napalo na ako sa mukha ng pinto. At saka parang imposible naman na hindi mo napapansin na merong nakasunod sa'yo sa Siguro mga ganong... siya yung bida sa niya, sa mundo Siya yung main niya. character. Main character yan siya. Ayaw niya magbukas ng pinto para sa iba. Pero, ang pinakanakainis talaga yung hindi marunong magsara ng pinto. Ay, Same, talaga, true. bad trip talaga ako sa ganyan. Si kuya mahilig siyang mangganyan mang-asar dati ng ganyan. Doon sa bahay namin dati dito. Kasi sarili-sarili kaming room before. Doon sa dati namin bahay before yung bahay na to. Tapos yan siya, mahilig yan siyang papasok lang siya para buksan yung pinto. Tapos, lalabas siya nang hindi niya isasara yung pintuan. Lalo kapag naka-aircon, kasi lalabas yung aircon. Ganon. Pero ayoko talaga yung hindi nagsasara ng pinto. Naiinis ako. Isa pa yan, anong thought process nyo? Diba? Pag Dapat- binuksan, sasara sasara mo. din. Lalo kung hindi mo pinto yun. Oo, true. Diba? At saka parang din yan follow up din dyan, yung nagbubukas ng mga drawer, tas hindi Tapos isasara. sinasara. Yung halimbawa sa kusina, may kukunin ka, OMG. tas iiwanan mong nakatiwangwang yung, Oo. o yung mga kitchen cabinet, may kinuha ka, Oo, tas kaya. nakatiwangwang. Paano kung may mauntog doon? Or O kaya yung mayonnaise, kumuha ka, tapos di mo sinara. anything na Peanut binuksan butter. mo, tas hindi mo sinara. Peanut butter, di mo sinara. Kumuha ka ng chips, tapos hindi mo man lang ginanon. Oh my binalik. God. Makunat na yun. Oo. Sisingaw. Oo. Pet peeve talaga kayo. Tapos yung kumuha ng ulam na hindi sinara. Hindi tinakpan. Nakakainis kayo. Basta anything na nagbubukas tas hindi nagsasara. Oo, hindi sinasara. Oo. Pet peeve ko kayo. Ayan. Tigilan nyo na yung ganyan ugali. Oo. Kaya nakakatuwa. Hindi kayo nakakatuwa. At saka, alam mo, I think, dyan, parallel dyan yung mga taong nagiiwan ng nagiiwan ng Bagay, item, kung saan-saan. kung saang shelf sa grocery. Hindi, ayun yung hindi pinayagan ng nanay. Iyan. Or hindi pinayagan ng asawa. Pero gaano kahirap na bumalik ka dun sa shelf kung saan mo kinuha yung Oo. item para dun mo kunin. Okay, nandun na tayo sa point na merong mga taong gumagawa ng ganon, na job nila yun. Pero ano naman yung babalik ka. babalik ka, ibalik mo doon ng tama, 'di ba? Oo. Nakaka-irita yun pag nasa grocery ako tapos nakakakita ako sa shelf lang doesn't O belong. O mga adman out Kunyari doon. may sponge dun sa aisle ng mga chips. O Ganun. kaya may pabango doon sa mga noodles. Alam mo O yan? kaya may doon, may karne doon sa lalagyan ng toothbrush. Grabe yung karne, Okay. hindi pinayagan.
Hindi pinayagan ng nanay. Eh, yung mga toothbrush normally nasa cashier, di ba? Nga, kasi. Yun kasi madalas. Kasi ngayon yung hindi pinapayagan, hindi binabalik agad. That I would understand doon sa shelf na nandun sa cashier. Pero yung doon sa the rest of the grocery, gets. di ba nakakakita ka doon ng, ayun ngayon katulad, may pabango sa may noodles, ganun. Tapos merong may shampoo doon sa may mga chocolate. Sabi, ano ba yan? Bakit hindi, gaano kahirap magbalik? Nako talaga. Sabi na, tapos nakikita ko rin yan sa bookstore, sa mga bookshelf. Lalo yan, sa ganyan, napapansin. May notebook dun sa lalagyan ng mga pocketbook, may ballpen dun sa... As a very OCD. As a very ok. Ano mo yun? Kasi, okay, nandun na tayo sa... Hindi kasi dahilan, hindi kasi good reason para sa akin yung, may gagawa naman yan, merong mag-aayos niyan. Bakit dadagdag ka sa kalat? Yun yung tanong ko eh. Diba? Proud ka ba sa pagiging makalat, pagiging disorganized? Ganon. Proud ka ba sa pagiging kalat mo? Proud ka bang maging taong kalat? Ganon. I can't with the mental gymnastics. So, ay nako guys, ako hindi kayo pinayagan. Sige, I would understand may iwan nyo dun sa counter. Ganun. Kasi na-experience din namin yun. Yung mga pabili ng hindi pinayagan. Kunyari yung pinuslit mo yung chocolate. Tapos, syempre yung nanay mo yung nagaganon ng sa cashier. Hindi pinayagan. O di kinitsanggan yan sa may mga battery. Oo. Yung mga battery, mga bubble gum. Oo. Doon. Parang kasi, yun yung kasi yung normal na doon pumupunta yung mga may trabaho nun para kolektahin yung mga naiwan yung mga doon. Hindi na hindi pumasa sa next round. Oo, sana hindi nakakapunta sa grand finals. Pero do you expect them na ikutin yung buong grocery para hanapin yung mga siniksik nyo dun sa kung saan-saan? Ay, naku, pet talaga kayo. Alam mo, isa niyang kakabit niyan, yung hindi nagbabalik ng cart sa parking lot. Tapos nakadiagonal pa sa parking spot yung cart. Nakakainis kayo. Yan, kasi rin siya, parang feeling ko hazard din kasi siya eh. Like, kasi syempre yung cart may gulong siya. So pag hinangin siya, syempre possible bumangga siya dun sa mga nakapark ng sasakyan. At saka ibabalik mo lang, alam mo, merong time na sa SM Bikutan. Na siya, hindi na pinapadala yung mismong cart sa parking lot. Pinagbawal kasi hindi kayo nagbabalik ng cart. Nakakaloka kayo. Ang ikli lang naman nung lalakarin mo pabalik dun sa kung saan malapit. Kasi merong area kung saan mo ilalagay yung cart. Hindi naman siya yung iiwanan mo lang. Parang dun lang sa pa-entrance mismo nung supermarket, merong lalagyan ng cart mismo. So, pagka-karga mo nung groceries mo, balik mo rin yung cart. True. Kaya, yung sa SM Bikutan tuloy, ang hirap-hirap, lalo kapag mag-isa ka, mag-grocery ka. Kasi kailangan iikot mo, ilabas mo muna yung kotse, tapos tsaka mo kukunin yung grocery mo. Kung may kasama ka, okay lang, kasi siya yung magbabantay muna sa cart habang kunin mo yung kotse, ikot mo. Kung mag-isa mo, di ba, hindi. Kailangan bitbitin mo na yun. Kung ang dami mong binili. True. Di ba? So, at saka hindi all the time may mag-a-assist sa'yo. May mag-a-assist or merong magbabantay nung cart mo habang kinukuha mo yung sasakyan mo. So, sa SM Sukat naman, meron silang designated area talaga kung saan mo ilalagay yung cart mo. So, ang dali lang guys. I mean, ang dali lang ibalik nung cart. And minsan, ang hirap-hirap din mag-parking kasi may mga nakaharang na cart sa parking lot. So, ang hirap-hirap. Ibabalik nyo lang naman. Saglit lang naman. Ano ba yung 2 minutes, 3 minutes sa lakarin mo, ibabalik mo yung cart para may makagamit na iba. Kasi minsan nakakaubusan din sa grocery kasi kung saang parking lot na napunta yung yung mga cart. Kakaloka kayo. Magbalik kayo ng cart. Kakaloka talaga kayo. At speaking of magbabalik na kung ano-ano, ito pa, karugtong din yan. Yung mga hindi naglalagay sa tamang lalagyan ng mga serving spoon sa buffet. Oh my God, sobrang niche nung sobrang specific. Sobrang specific nitong pet peeve na to. Kasi guys, buffet yun, madami kayong kumakain doon. Ano ibig sabihin yung iniwan niya doon sa lalagyan doon sa nakasaksak sa ulam yung yung serving spoon. Yung lalagyan nandun lang naman sa harap. Clear as day nandun. So I don't understand how you can miss that. Na unang-una, kung doon mo siya pinulot, bakit mo siya isusok doon sa sa ulam. Itutusok mo doon sa kanin. Di ba? Parang ako,
ate, nandun na yung lalagyan, oh. Ang linaw-linaw. Hindi ko talaga gets kung ba't kailangan mong iwanan yung... Ay, nako, talaga. Unang-una, it's unhygienic na iiwan mo yun doon. Oh, yeah. Oo, tapos hindi siya magandang... At saka hindi rin ata mako-close totally yung food kapag merong nakaharang na serving spoon. Kaya ka may lalagyan yung purpose ng lalagyan doon. Ganyan. Tapos, ang pinaka-ayoko dyan yung sa mga sauces. Sa yung iniiwan sa iniiwan yung mga maliliit na kutsarita dun sa sauce mismo. Ganyan. Yung nakaayos naman ng prente dun yung mga yung mga tawag dito, yung mga platito na pwede mong ilagay dun yung lalagyan. Ay, yung spoon. Tapos ang malala pa dyan, yung gagamit ka ng serving spoon sa iba-ibang ulam na isa lang. Oh my God. How are you? Oh my God. Paano ka pinalaki ng nanay mo? Parang, ay, di ba wala silang serving spoon? Pero remind ko lang, wala ka sa bahay, ha? So, nasa buffet kami. So, yung... Hindi ba kainingan niya kasi alam yung idea, ay, serving spoon pala to. Akala ko for all in one. Ayan, just kung ewan ko sa inyo ang kalat nyo, talaga mga taong kalat. Hashtag taong kalat. Taong kalat. Talaga. Pet peeve ka namin, Pet taong peeve kalat. Talaga. Ayun, sakto, yun pala yung next one na pet peeve. Sige, maglagay ako na ng iba. Ibang niche naman. Ito talaga, accounting niche. Yung hindi well-formatted yung mga spreadsheet, emails, posters, and mga deck. Pet peeve ko talaga yung, hindi naka-center. Naiinis talaga ako. As in talaga, alam to ng mga direct report ko. As in, chinachat ko sila, yung email mo, hindi naka-center. Next time, pakicheck. Tapos yung mga naiinis talaga ako. Like yung hindi tama. Alam mo, meron silang, dahil sa ganitong OCNES ko, sa everything pretty, kasi I like things to be pretty. Kahit na puro numbers yan, I like my decks, my spreadsheets pretty. Ang joke nila, pag meron nagsisend ako ng template, sinasabi nila lagi, ayan na yung template na with Paula branding. Yun yung sinasabi nila. Branding. Pero ang laban ko, J&J branding yon. As in, sumunod ako sa branding center ni J&J. As in, pero parang pwede na rin Paula branding. Kasi naiinis talaga ako. Lalo na yung mga columns na hindi naka-accounting, yung hindi nakakama. Paano mo nababasa yan? Hello? Tapos, yung mga, yung mga headers na hindi naka-bold. Grabe. Tapos, yung mga, yung mga cells na iba-ibang kulay. Like, oh my gosh. I really, really hate it. As in talaga, nagagalit talaga ako kapag alam to ng mga direct report ko, hello sa inyo. Nagagalit talaga ako na, sino nagbago ng template ko? As in talagang ina-edit nila? Like, kasi merong mga time, inaano nila yung columns. Naliligaw-ligaw. Yung parang kinakat-cut nila tapos nililipat-lipat nila ng pwesto. Tapos, nangyari lang to last week. Kasi merong isang naligaw Alam ko talaga na naligaw siya kasi siya lang yung nag-iisang blue doon sa grupo na yun. Sabi ko, sino naglipat ng column? Alam kong naligaw yan dyan kasi siya lang ang blue sa area ng mga gray. Sabi ko, kasi merong gray. Tapos siya lang yung nag-iisang blue. Walang umamin. Pero wag yung baguhin yung mga templates ko, guys. As in. Kasi, that's well thought of. Grabe yung ko. Sobrang passionate ako talaga. Tapos pati yung mga emails na, kunyari yung mga inform emails, yung mga mass communication, yung hindi pantay yung True. like yung bilog hindi siya perfect circle. Yung mga ganun, naiinis talaga ako. Like yung tapos yung lampas-lampas yung yung text doon sa box niya. Naiinis talaga ako. As in, grabe. Hindi man lang niya ba inalign yung mga elements doon sa email niya. At saka guys, wala na kayong excuse dahil ang Canva very smart So makikita mo talaga doon pag nag-move ka ng object kung ilan yung spaces niya between objects relative to it. Bukod doon, pati kasi yung mga deck may yung deck sa PowerPoint din naman kasi very very smart na rin. Like meron na doon yung sasabihin mo na lang sa kanya, align mo center, align mo middle. Saktong-sakto yung gitna talaga.
Grabe talaga. As in, sobrang passionate ako sa ganito talaga. Kasi I like things pretty. I don't like yung mga hindi jive-jive yung colors. Like, biglang may orange doon. Like, oh my God, stop! Ay, biglang may neon green. No! I don't like talaga. Very Chris Aquino. Very Chris Aquino horrified face ka. Grabe kasi talaga. Sobrang passionate talaga ako dito. As in, alam to ng mga tao ko talaga. Tapos, ano talaga, malalaman mo pag sa akin galing yung template. Kasi, makikita mo na yung colors is pare-parehas. Tapos, sinusulong ko talaga. Ginawa ko siyang lifelong mission ko sa J&J na halos lahat ng template is same branding. Same branding. Well, tama naman. Gumamit naman ako ng yung company branding talaga. As in, sinunod ko talaga siya. Nag-training talaga ako, guys. Huwag niyo akong ine-eme-eme dyan na sinasabi niyo ako lang yung nagpapauso nun. Hindi. Hindi. Mali. Branding talaga yun ng company. As in, talagang inaral ko siya. As in, nakasave sa akin yung mga hex code. Kasi huwag niyo akong guys. Parang yung mga hex code na talaga, yung mga level na yun. As in talaga. So, parang, kaya yung ginawa ko siyang lifelong mission na, okay, dapat lahat ganito yung template. Tapos gusto ko yung kunyari yung tracker, 'di ba may tracker ka? Yung pag in progress mo dilaw. Wow, pag completed green. Not started red. Ganon. May ganung mga colors. True. Kaya very passionate ako talaga sa sa mga templates na 'yan. And din ako very very naiinis din ako sa yung mga hindi tamang mga wording sa mga email. Lalo pag mass communication, very talaga ako sa mga ganyan yung... Sample? Like ang haba-haba ng email mo, ganun, tas ang gusto mo lang naman ay pegging report. Mga ganun. Like, gusto ko yung, pag nag-i-email yung very concise, yung kailangan mo, kailan mo kailangan, bakit mo kailangan, yun lang, yung isa-send mo. Tapos, dati kasi mahilig ako sa mga palamuti. Oh, yes, yung namin dati may calendar pa doon, ganun. Parang feedback sa amin, parang di naman helpful yung calendar. Lagay mo na lang yung dates dyan. So, okay, ganun. Okay. So, nga ako, very pinupulis ko nga talaga ang mga ang mga templates, decks, lahat, PowerPoint, spreadsheet, everything. Papansinin ko talaga. Lalo pag sa akin galing yung template. Kasi I don't like talaga na binabago nila yung template ko. Like, oh my God, lahat nga ng template ko naka-password protect eh. As in, talaga, yung ko siyang i-share. Bala kayo dyan. At saka reminder lang guys, pag template, you're not supposed to change it. Correct. Kaya nga template eh. Correct. Parang you're allowed to personalize it, pero to change it like it's in its entirety. Gumawa ka na lang ng sarili mo. Grabe, hiningal ako doon. Grabe yung ko. Hindi kasi relate ako dyan. Ayoko din yung, kasi matanglawin din ako sa mga ganyan. Siguro pag may ka kasi, may creative side ka. Yeah. Mapapansin mo pag yung bird's eye view mo halimbawa sa PubMat, sa poster. Yung bird's eye, yung wide na tingin mo, kapag yung mata mo, yung may creative, like yung creative eye mo, makikita mo doon kung alin yung, kahit nakaliit-liitan lang na hindi naka-align to. Diba? Masyadong malayo to. Tabingi ito. Ganyan. Oo, may ayoko din ng mga ganong PubMat. Oo. So as much as possible, kapag meron akong creative control over something, gusto ko dadaan sa akin lahat ng publication materials, especially yung may mga words. Yeah. Kasi ayaw ko yung merong incorrect grammar sa poster. Ganyan. Especially if it's official communications, tapos maraming makakakita. Makaka-apekto yun sa branding mo kasi. So, correct. Editing talaga is important. Ganyan yung pagpupulis ng mga template, ganyan. Kasi, ewan ko, sa panahon ngayon, parang branding is a big deal na ngayon. Yeah. Diba? So, tsaka, yun nga, we like things pretty, guys. Diyos ko, hindi mo nang pwedeng pagandahin ng numbers eh. Yung na lang, yung spreadsheet na lang ang pagandahin mo. Mas madali siyang tignan kasi. Kapag maayos, kapag, ayun nga, pretty, ganun. Yeah. Tapos, ang ayoko pa, pinaka-ayoko talaga, yung sa email, tapos iba-iba yung font size. Nababad trip talaga ako. Like, yung high niya, font size 11. Tapos yung body niya, font size 12. Tapos yung thank you niya, font size 10. Nakaka-hurts. Hindi
hindi ko talaga carry. Ayoko. Talaga ako. I mean, ano ba yung control A tapos font size 11? 'Di ba? Maganda na 'yun, 'di ba? Mabilis lang 'yun. True. Okay. Ayun lang naman. At saka kung magka-copy-paste kayo, guys, para hindi nyo kung magka-copy-paste kayo ng poorly formatted text, kung ipipaste nyo siya, Control-Shift-V para matanggal lahat ng formatting na original. So, paste values. Ayan, Diyos ko. Oo. Ayoko din. Pet peeve ko din kayo ganyan. Oo. Alam mo sa mga templates na ginawa ko, lahat doon lagi nakalagay, always paste values para hindi nakukuha yung format. Para kung ano yung format ng template ko. Hindi siya nape-preserve siya. Do not change or edit the pre-populated fields. Nakalagay dun talaga. Ako minsan pag gumagawa ako ng template sa office, naka-yellow yung mga kailangan mo lang i-fill up. Yes, ganyan. Ganyan. So, nga yung pag hindi siya yellow, wag mo siyang galawin. Oo, ganyan. Alam mo, siguro mga 2 years ago, yung mga templates kasi ngayon sa team namin is standardized na siya. I'm very proud to say na pare-pares sila ng aesthetics. Okay. So, kasi nga, sinulong ko talaga ang pag standardize ng mga templates. Pero 2-3 years ago, as in talagang iba-iba siya. Iba-iba talaga siya. Tapos, parang low-key ko, gusto mo gamitin yung template ko, pero ang gusto ko lang naman talaga ay gamitin niya yung aesthetics ko. True. So, ngayon, kaya naiinis ako sa mga talaga. Lalo kapag binabago yung template ko, nababad trip talaga ako. Dumating na ako sa point na nilak ko na lahat. Para lang hindi nila mabago yung ko. Tapos, alam yan ng mga team leads sa reporting sa akin, alam nila yan, pinupulis ko sila. Sino yung nag-move ng column dito? Iinis ako. Tapos ayaw nila yan sila umamin. Walang aamin. True. Oo. Pero sabi ko na lang, dahil nga kasi yung mga working files noon is para pag kinopy mo, mabilis na lang. Hindi na iba-iba yung columns ng So may reason naman. Pero malaking factor doon binago mo yung template kasi. So yun. Lalo na sa mga tracker yan, very sensitive ako sa mga ganyan. Pag ako yung gumawa ng tracker. Ako pag gumawa ako ng tracker, tas kailangan ko lang ng data na i-input ng mga tao, naka-unlock lang siya for a time, tas pag nandun na yung data, ilalock ko na siya, tas ako na yung magpapaganda ng nag-ano na ako, nagre-remove access na ako, ganyan. Kasi gusto ko yung, pag nakita ko yung data, there's something comforting kasi pag nandun siya sa aesthetic na gusto mo, tapos parang, mas napapadali yung pag-spot mo yung pag-analyze mo ng data, kung naka-arrange siya, in a way na magaan siya sa mata, ganyan. Yeah. Tapos, ayun nga, easily read, gano'n. Yeah. Na versus yung iba-ibang kulay na walang purpose, ganyan. Font. Iba-ibang font face na walang purpose. Parang, alam mo girl, kwento ko lang. Kasi, naalala ko dati, merong gumawa ng sa amin, ng template. Hindi ko na mamagitin kung sinong pangalan niya. Pero yung mga OG dyan, baka kilala nyo pa kung sino to. Gumawa siya ng template. Tas ang cover page, ang font niya ay Joker Man. In a corporate setting. Like, oh my God, girl. As in, really? Totoo ba? Like, pinapasa natin yan, pinipirmahan yan, tapos Joker Man, yung gagamitin mong font. Anong itsura nitong Joker Man? Yung marami siyang kulot-kulot, tapos may ganun-ganon, may ganun-ganon sa gilid. Okay, para siyang pang circus. Pang circus. Ayun, hindi ko talaga siya matanggap. Parang after nun, parang ayoko nang magpagawa ng ulit sa kanya. Grabe, totoo ba? Ano ba tayo? Gumagawa ba tayo ng portfolio sa Civica? Hindi naman ganun. Di ba? Pag nagpa-project dati, pagandahan ng font. Di ba? Pag nagpa-project dati. Pero, grabe talaga. Joker Man, ginamit mo. I mean, I'm judging you. I'm judging you malala. Yung gumamit ka ng Comic Sans, pwede kong matanggap Pero pag Joker Man yung ginamit mo, tsaka curls empty, tigilan mo ko talaga. Isa kang red flag. Talaga, huwag kang gagamit niyan sa corporate talaga, as in. Ay, alam mo, ang na-appreciate ko sa mga teammates ko, sa mga co-educator ko. Nung nag-join kasi ako sa team, parang ako kasi mahilig sa mga creative, ganyan. So parang nung unang meeting namin, nakaka-join ko, ganyan, tapos nag-uusap ko ano yung mga ganap every run ng Coding University. Ito yung mga ginagawa natin. Talagang nung na-bring up yung town hall, ganyan, anything creative,
akong hahawak niyan. Ako lahat sa creative, ganyan. Inayos ko yung certificate, ganyan, pinaganda ko, ganyan, lahat-lahat. Every time meron silang pinuput forward na creative in nature, sinasabi ko naman, can I tweak it na para sa branding natin as Coding You, ganyan. And I appreciate my boss, Doc Carlos, shoutout sa'yo ulit, ganyan. Kasi talaga siya, parang supportive siya dun sa big din siya sa branding kasi. Oo. Okay, so pag sinabi ko nakikinig siya sa opinion ko, Doc, kasi parang off, ganyan. Parang anong sa tingin mo maganda yun? Nakikinig siya sa sa input ko, ganyan. Tapos ayun nga, talagang gusto ko kasi lalo na yung mga certificate as a bibong bata na mahilig sa awards dati. Gusto ko yung certificate is maganda. Oo, kasi yan parang way of appreciating yung performance ng scholar mo. Tapos tas hindi siya naka-center. Alam mo yun, tas hindi jive yung font faces, ganyan. There's a science behind that, guys, sa branding. Kung ano yung mga font faces na nag-work together, ano yung mga colors na nag-work together, ganyan. Marami dyan sa online na mga video tutorial about that. I-check nyo yun kasi talagang may science behind that. Tapos, ayun, nakakatuwa lang na walang na-kontra ba. Pag sinabi ko na, ito, mas maganda to. Sunod naman sila, okay, sige. Oo. Tapos pag sinabi ko, gagawa ako ng bagong pagmat, bigyan nyo ako ng picture, ganyan, ako ng bahala, ganyan. So, para kasi kung gusto nyo makilala kayo, you have to di ba? You have to put forward your best PubMat. Sa mundo ngayon, labanan talaga PubMat, pagalingan mag-Canva ngayon eh. Ganyan. Sa totoo lang, ayoko ng Canva. It's my basic PowerPoint presentations and me against the world. Pero teknolohiya. Bilang technologically challenged yung tita. Na din, I'm starting to love Canva na din na napag-aaralan ko na din siya, paano siya ginagawa, ganyan. Ayun, as in, basta, ayaw nyo ba ng maganda? Ayaw nyo ba ng pretty? We like things pretty here. Oo, diba? Makalat na nga kayo, tapos gusto nyo papangit. Ano ba yan? Diba? Kailangan may tayo, guys. Kailangan gandahan natin yung mga... Oo, true. Pangit na ang mundo, guys. So, maganda naman tayo. Correct. At saka sa accounting, wala ka nang ibang papagandahin dun, kundi spreadsheet na lang eh. Diba? Pagandahin mo na. Yun na nga lang eh. Yun na nga lang yung mo eh. Kakalurks kayo. Okay. Grabe yung grievance natin dun sa part na yun. Oo, grabe. Sobrang passionate talaga ako dyan. Talaga, as in. Okay, next na. Okay, eto. I think, parang aligned din to sa pinag-uusapan natin kanina about sa nagbubukas ng pinto, hindi sinasara, ganyan. Yung hindi nagre-refill ng tubigan, tas binabalik sa rep. Oo, yung pitchel. Yung pitchel na walang laman, tas ilalagay mo sa rep. Yung pagkatapos mo siya ubusin, ilalagay mo sa rep, hindi mo re-refillan. I mean, why? I'm sorry to say, I am the pet peeve. Totoo ba? Hanggang ngayon? One of the pet peeves. Lately. Kasi alam mo, sa bahay namin, shoutout sa'yo na naman, Kit, no? Pinipicturan niya yung pitchel. Tapos sinisend niya sa akin kapag hindi ko nare-refillan. So, okay, now that we have the pet peeve here, anong thought process mo? Nakakatamad kasing hintayin. Hintayin ang alin? Na ma-refill. Kunyari, di ba yung refillan mo sa galon, nakatamad hintayin mo yung mapuno yung pitchel. Mahina lang ba yung gripo ng galon kasi nyo? naka-water filter kasi kami. So, medyo, pag malakas yung tubig, malakas din yung refill. Okay. Pero kapag mahina, mabagal siyang mapuno. So hindi na kayo nakagalon kasi? Hindi na kami nakagalon. Okay, I would understand. Kaya nakakatamad. Okay, medyo nakakatamad ngayon. Especially kung mahina yung tubig. Nangyayari yun kapag kunyari aalis na ako. Kunyari alis ako, tapos i-refill ko yung tumbler ko ng isang pitchel. Tapos, gusto ko na umalis. Ayoko nang refillan yung pitchel. Though, hindi ko naman binabalik sa ref. Okay. Hindi ko binabalik sa ref. Iniiwan ko lang doon para mapicturan siya at masend sa akin na hindi na naman ako nag-refill ng pitchel. Okay, I think ka doon? Mayroong... Half point. Half point for Gryffindor. Okay, may 50% discount ka doon. Kasi hindi... pet peeve. Bali 50% pet peeve ka lang. Kasi ang pet peeve talaga doon, yung binabalik sa ref. Yung binalik sa ref. Malala tapos, yung nagbabalik sa ref. Tapos yung oho ka na, no? Tapos walang malamig na tubig. Kasi walang laman yung pitchel. True. Okay, hindi po tayo lahat afford nating dispenser na merong always cold. Oo, merong always cold na isasalok mo lang doon, na isasahod mo lang doon yung baso mo, ganyan. Some of us are dependent sa ref
na pagpapalamig ng tubig. Oo. Ganyan. So ayan, pet peeve kayo. Wag kayong magbabalik ng kahit anong naubos nyo sa ref. Okay? Oo. So Ay hindi, ang niyan, ang kadugtong niyan, yung yung kakain ka, 'di ba? oh. Tapos iiwanan mo ng katiting yung kaldero ng kanin para hindi ikaw yung maghuhugas. Oh my God. Oo. Yung tipong na lang, kalahating sandok na lang na kanin. Oo, yung isang subo na lang yung kanin. Yan or yung hindi mo inubos yung ulam kasi ayaw mong hugasan yung lalagyan ng ulam. Ganon. Tapos iniwan mo lang doon Tapos sa iniwan mo lang doon. Ako, I'm never guilty of that kasi nga ayoko nagsasayang ng pagkain, 'di ba? Ayoko nag-iiwan ng okay. Ayoko nang nag-iiwan ng pagkain sa pinggan, sa lalagyan, ganyan. Although hindi ako naghuhugas ng plato talaga. Yun naman yun talaga eh. Yun talaga yun eh. Hindi naman talaga siya yung naghuhugas ng pinggan eh. True, inuubos ko lang. Inuubos niya lang yung food. O at least less clean up time yun. 'Di ba? Kasi huhugasan na lang, hindi na pa ilalagay sa Ayun na naman, sinastify na naman niya yan for the siya. rationalization na naman siya. Ano ba yan? Nalaglag. Sorry. Okay, next. Ako, ito. Yung, kunyari, nagbabrowse ka sa Reels. Or sa TikTok, ganyan. Tapos, meron kang makikitang content creator na nililip-sync niya yung song. Mm-hmm. Tapos hindi sabay yung bibig niya. Bad trip talaga. As in, major cringe talaga siya. As in, di mo man lang sinearch yung lyrics, bago ka nag-video. Nainis talaga ako. Auto-scroll ka sa akin. Kasi, lip-sync nga eh. So, dapat sabay. Diba? Ang dami ko nakikita dyan, yung mga hindi siya songs, yung mga spoken lines, ganyan, sa mga videos. Hindi din nila sabay. It's either hindi siya sabay or hindi niya talaga sinearch. True. Yung yung lyrics, yung line, hindi talaga siya sync. I mean, kung magko-content creator na lang din kayo and ang gusto niyo gawin ay mag-lip sync ng mga songs, i-search nyo naman yung lyrics. True. Kasi available naman yan siya online. Ay, meron mga content creator na sobrang galing mag-lip sync yung mga entertaining ngayon talaga sila. Ganun dapat. Ganun dapat. I mean, panawagan ko lang naman sa inyo. I mean, kung ayaw nyong gawin, scroll up ko na lang din kayo. Kung amats nyo yung hindi talaga sabay yung lip sync, yun talaga ang content nyo, okay, go. Meron kasing ganun na funny. Pero merong iba na cringe. At nakakainis. Lalo na kung lahat na lang, parang yung hindi lang isa eh. Lahat na lang hindi sabay. Consistent. Oo. Kaya ayun, i-search nyo naman yung lyrics, no? Bago kayo mag-record. Oo. Okay. Isa pa sa mga pet peeves ko ay yung maingay kasama manood ng movie. Kaya mas gusto ko manood ng movie nang ako lang mag-isa. Kasi ayoko yung Anong ingay? Like, anong nyari? Ganon. Parang, hindi ba magkasabay tayong nanonood ngayon? Bakit tinatanong mo sa akin kung ano yung nangyari? Di ba parang I can't with you. It's either wala kang comprehension, hindi mo na iintindihan yung pinapanood natin. Or bulag ka. Exactly. I would have explained happily to a blind person kung ano nangyari. Pero kung may mata ka at wala kang pang-intindi lang, ay nako hindi, labas ka. Bili ka muna ng comprehension sa labas. Punta ka sa National Bookstore, maghanap ka ng comprehension. Comprehension skills. Alam mo yun talaga. Alam mo ko lang, na-enjoy ko lang kasama na merong side comments sa mga ikaw. Siya lang kasi yung mga side comments namin nakakatawa kasi. Hindi yung mga funny kasi yun. Hindi naman ako nagtatanong nangyari. Like meron kasing kasama sa movie na gano'n na nagsa-side comment. Tapos nakakatawa. Tapos meron din kasing iba na nagsa-side comment nang na-overpower niya na yung kwento. As in, nawawala na yung attention mo doon. Nagbayad ka para manood doon Tapos, di ba, sayang lang. Ang ang pinakaayaw ko sa ganyan, yung yung dinidikta niya yung dapat nangyari. Dapat kasi ganito, ganyan, yung ganyan. Ay, yung pinakaayaw ko. Lalo na sa mga horror movie, dapat kasi hindi ka na lang bumaba doon Dapat
Alam mo, ang pinaka-favorite kong kasamang manood ng either teleserye or ng mga movie ay si Nanay. Si Nanay, yung lola namin, yung nanay ng daddy namin. Pag nanonood yan ng teleserye, hala ka, takbo! Ganon! Tapos kapag nahuli, dumbbell, tisuna. Ay, apo! Ganon yan. Yamit din, hindi ka kasi tumakbo. Ganon. Tapos sasabihin niya ba, garampingat. I-search niya lang kung ano yung garampingat. Pero yun yung nakakasano. Masayang kasama mo nun. Pag teleserye lalo. Pag teleserye, masarap kasama yun si Nanay. Pero pag yung mga kasama mo na, yun nga yung nagtatanong ng anong nangyari? Bakit ganun? Ganyan. Tapos yung mga pa. Bakit sila magkasama? Di ba magkaaway sila? Hindi ka ba nanood? Hindi ka ba nakinig? Ano ba? Nag-blackout ka ba like 3 seconds ago? Ayan yung mga pet peeve yan. Pet peeve nga talaga yan. Pero hindi ka naiinis doon sa yung sinusundan yung linya. Yung kunyari nanood kayo ng movie ulit, yung sasabihin niya rin yung sasabihin nung character. Okay yun. Carry lang yun sa akin. Carry Kasi lang. chances are pag alam niya na yung linya, napanood na namin pareha. So, maiinis ako doon kapag susundan niya yung linya tas hindi ko alam. Hindi mo alam. Yun, fun yun pag parehas kayo na alam nyo eh. Pero pag ikaw na, just pangungunahan niya yung linya, okay. Hindi. Kung gusto mo ba ikaw na magkwento, ganyan. Okay. Ikaw na yung artista, be. Okay. Ayan. Okay, next. Pet peeve. Ito, alam to ng pamilya ko. Ang pinakaayaw ko talaga yung ganyan. Si buntong hininga. Oh my God, ayoko talaga sa nagbubuntong hininga. As in, talagang bad trip ako. Si kuya, ang hilig gawin yan. Lalo sa harap ng pagkain. Naiinis ako sa kanya. Tapos pag sinaway mo yan siya, pag kunyari, magbubuntong hininga siya sa harap ng pagkain. Tapos, siya, ano ba yan, kuya? Nasa pagkainan, tapos nagbubuntong hininga ka. Uulitin niya pa. Lalakasan mo niya. Gaganon pa yan lalo. Mga asar pa. Ayun ang pinakayo ko. Kaya hindi lang sa food. Yung mahilig in general. Mahilig maganon. Like, siguro, as a very fun na person, ayoko talaga yung ganon na nakakasadin ng spirit. Ayoko talaga kayo. Mga dementors. Yes, dementors. Sa mga ganyan, yung lahat ng daanan niya, namamatay. Yung pinakaayo ko mga talaga. Kaya, siguro very specifically lang, pag sa pagkain, yung harap ng pagkain, yung magbubuntong hininga ka sa harap ng food. Ayoko talaga siya. As in, number 1, it's disrespectful. And number 2, hello, pagkain, dapat masaya tayo, 'di ba? Bakit ka nagbubuntong hininga? Although, ang defense naman ni kuya doon is dahil nga busog na siya. I mean, pero kuya, pwede ka namang huminga na lang ng malalim eh. Bakit kailangan may ganun pang kasama? 'Di ba? So, ayun ang pinakaayaw kong gawin. Talaga siya. Kasi, nakalakihan ko na si mama din, ayaw niya yung nagaganon. Sinasaway niya talaga yung pag merong nagbubuntong hininga sa pagkainan. Kasi parang parang nire-reject mo yung grasya, parang ganun. O parang ganun. Or parang disappointed ka na merong food, yung ganyan. O dun sa food, ganyan, yung ganun siguro yung yung thinking kung bakit dapat hindi nagaganon sa pagkainan. I mean, sa lahat ng pagkakataon, dapat huwag ganun. Lalo pag yung ang saya-saya ng mga tao, tapos ikaw, ganun ka, parang talaga, parang kang Mexit ka dito. Ano ba yung expecto patronum kita dyan? Expecto patronum! Talaga. Alam mo, parang gawin mo nga yan next time. Sige, magdadala ako ng wand. Dala ka ng wand. Expecto patronum po yan si kuya sa pagkainan. Okay, next. Okay, next ako na. Ayan. Ito, I think specific to sa mga bookworms, book lovers. Ayoko yung nagbe-break ng spine ng books. At ayoko nang hindi gumagamit ng bookmark. Yung nagdo-dog ear ng page. Or yung dog ear? Yung tinutupi? Yung tinutupi yung corner. Yun yung dog ear. Tapos meron pang iba na solid na yung buong page yung tinutupi nila na para bang divider siya ng notebook mo. Ng para ng first grading period. Yung ginawa mo pang bangka, ganun yung
Ginawa mo pang rocket ship. May rocket ship pa eh, di ba? May rocket ship, merong ano, yung pyramid, yung mga ganon. Pyramid. Tapos yung basic is yung half page na igaganon mo lang. Girl, ang dami ng bagay ngayon na pwede mong gawing bookmark. Resibo. True. Oo, di ba? Anything sa wallet mo, parang wrapper ng candy. Basta lang merong basta ma-mark mo lang kung saan ka tumigil. Hindi ko gets talagang ba't itutupi? Oo, parang meron ang rationalization ng iba dito is parang kapag meron kang libro tapos sa kamay mo wala siyang dents, walang break yung spine, Hindi walang siya tupi-tupi, hindi siya well-loved. No. It's not for... Bakit ko sasaktan yung mahal ko? Wow! Ganyan. Big words! Ganyan, di ba? Yan ang ano ko dyan, yan ang stand ko dyan. Bakit ko i-break yung something na mahal ko? Yeah, bakit mo babaliin yung spine? Di ba? Right? Spine mo kaya baliin ko? Tignan natin kung anong feeling, kung dinislocate ko yung... Kung happy ka din, kung feeling mo loved ka. True. Di ba? Dislocate ko yung vertebra mo. Ganyan, sige. Tignan natin kung maramdaman mo na love ka. Alam mo, kasalanan to ng Velveteen Rabbit. Kasi dun galing yung idea na yun eh. Na, yung children's story na if you're well-loved na talaga nagfo-fall out ka, ganyan. Which is, in some things, oo siguro sa... yeah. Pero sa books, okay sa books guys, no? It's not for Depende me. lang din siguro. Para sa akin, hindi talaga. Kasi I guess, same logic sa phones, right? Kailangan ba yung phone mo puro dent para mukhang para masabi, well-loved? Right, diba? Kung ano-anong case nga yung nilalagay mo sa True. Sa phone mo. Tapos kung yung mga, ang tawag dito, yung tempered glass mo, security di ba? Oo, privacy pa yan siya. Privacy tempered glass pa. Pero talaga yan siya, parang witness talaga ako sa pagka protective niya sa mga books niya. Ganito siya magbasa, guys, Alam mo, sinisilip niya, guys, yung Alam mo, sa sobrang hindi ko talaga kaya mag-break ng spine. Di ba, syempre, lalo pag wala ka sa maliwanag, especially naturally lit na lugar. Halimbawa sa kwarto lang, yung ganong pagbabasa ng libro. Hindi kaya. Madilim yun. Kasi nasa taas yung ilaw Oo, madilim galing yun. sa taas. So, ang ginawa ko, bumili ako ng book lamp. Na nakaklip doon sa libro. Kaya kahit nakaganon lang siya, basa ko pa din yung nasa loob. Oo, guys. As in, nakasinisilip niya yung libro niya lagi. Ganon lang Tapos ako. kapag hihiram ka ng libro sa kanya, hindi mo pwedeng baliin yung Kasi kabisado, lahat ng libro ko dyan, except yung mga nabili ko na luma na sila, walang break yan sa spine. Yung mga nabili ko ng brand new. Kaya pag bumalik yan sa akin na may break sa spine, either palitan mo yan ng bago, as in same edition, same everything, or FO na tayo. Oo. Ganyan. Pati yung mga, hindi, tinry ko lang naman magbasa noon. Oo. Hindi na ako nagbasa ulit dahil doon. Hindi, bobo lang talaga. Hindi marunong mag-comprehension ng maraming pages na English. Tapos hindi niya tinatay yung libro niya na nakaganito. Yung babaliktarin mo yung ganyan. Para naka-pyramid siyang ganyan. Wow, bakit? Hindi niya ginaganon. Para kunyari, gaganon mo muna para para yun yung bookmark mo. Ayun nga, ayoko sa inyo. O yan, ayaw niya yung mga ginaganon yung libro niya. May bookmark, kaya nga may bookmark. Oo, ayan. Diba? Mabigay ako ng bookmark. Gusto nyo? May mukha namin. Marami siyang bookmark. Marami talaga akong bookmark. Seryoso. Tapos lagay namin, break namin yung vertebra mo. Gamitin mo to or break namin yung vertebra mo. Yan, soon to launch yung bookmark ng 2-piece. Ayun, wag kayo mag-break ng spine ng libro. Okay. Ganyan. Sige, ako na. May time pa tayo. Next ko na pet peeve, ito alam din to ng mga taong nakakilala sa akin. Ayoko ng maduming bagay. Maduming phone. Maduming screen ng phone. Maduming screen ng laptop. Maduming keyboard. Like, oh my God, why? Na-imagine ko pala. Tapos yung makikita mo, yung keyboard niya, may bakat ng oil. Ang malala doon, meron pang food crumbs minsan. Oo, kasi diba yung work laptop natin, kulay itim siya. So kapag oily, makikita talaga siya. Tapos like yung screen, meron siyang alikabok. Tapos yung merong fingerprint na ganyan.
Mahilig magdot-dot sa laptop. Ganun ako minsan palalo pag magbabasa ako ng linya. Oo. Hindi, tsaka yung mga laptop kasi namin ngayon, touchscreen siya. Talaga? Okay. Touchscreen Sorry, siya, so luma kasi akin. pwede siyang dut-dutin ganon. Okay. Pero punasan mo naman pagkatapos, no? Hindi yung, o kaya yung pang dut-dut mo sana malinis na finger. Hindi yung kumain ka pa ng french fries muna bago mo dinut-dut yung laptop mo. As in talaga, dinajudge ko talaga yung mga taong ganon. Like, hindi ko maisip yung thought process na kaya nilang titigan yung laptop nila na ang daming alikabok ng laptop nila. Or kaya nilang mag-keep working doon ng... Oo, hindi mo man lang punasan. Isang swipe lang gano'n ng wipe. So, as in, malilinis mo yun. Hindi ko talaga carry. As in, lalo yung phone. Yung maduming phone. As in, si mama. Galit na galit ako kay mama talaga kapag yung cellphone niya, yung may adobo. may... Kasi diba, may kanin, pag nagluluto kasi siya, diba? Or pag kumakain siya, nagsa-cellphone, tapos ginaganon sa cellphone. Tapos, naiinis talaga ako. As in, meron ako laging dalang wipes. Pamunas ng niya, ng phone niya. As in, kada makikita ko siya, pinupunasan ko, ini-sterilize ko yung cellphone niya. Pinupunasan ko, yung tablet niya, pinupunasan Ang gamit mo rin ba doon ay yung wipes na pang ganun talaga? Hindi, kahit normal wipes lang. Normal Alcohol wipes. nga, ginagamit ko eh. Parang Hindi kahit... ba yun, hindi naman nakakasira yun, no? Sabi nila, dapat daw hindi masyadong, like, yung damp, yung in-sprayan mo na, pinaliguan mo na ng alcohol, hindi naman Dapat yung spray mo ay nandun sa wipes. Tapos tsaka mo siya igaganon. Hindi sa computer. Tapos hindi siya sobrang basang-basa. Oo. So, as in mist lang. Ganyan. Yes. Hindi, dumidelay kasi ako. Okay. Mist lang. Oo. Hindi ako kasi bumili talaga ako ng special wipes para sa mga ganyan. Oo, kasi yung ano na yun yung ito, nakita mo. Yung para sa glasses. Pamura siya ng glasses. Pero, sige, nandun, meron pa ako doon. Madami yun eh. Siya, para talaga siya sa eyeglasses kasi design siya para mag-eliminate ng mga oils na galing sa daliri natin. So, pwede din siya sa mga phones, sa laptop, ganon. So, ayun, guys. Talaga, as in, lagi niyo ako makikita na ginaganon ko lagi yung phone ko. Pinupunasan ko lagi ng hanky, ng tissue. Tapos, bago ko mag-start, lalo na kapag alam ko na yung laptop ko is na-stock siya. Like, kunyari, nag-work ako sa bahay, tapos naka-open lang siya sa bahay. Siyempre, maalikabukan yun. Bago ako mag-start, lalo pag nasa office ako, punasan ko muna. Punasan ko yung screen, punasan ko everything. Para, very John Lloyd ka dyan. May character si John Lloyd na ganun siya, di ba? Saan ba yan? Sa basta character si yan sa, yung Baduy si Bea. Betty La Fea ba to? Ay, hindi. Yung tinawag siyang Baduy ni Bea. Tapos binigyan siya ng polo shirt. Yun. Okay. Baka ang best friend niya doon si Nikki Valdez. Baka now that I have you to. Baka yan. Ayun. Basta, yun yung behavior niya doon. Pagpasok niya sa office, i-wipe down niya muna yung station niya bago siya mag-work. Tapos parang merong isang scene doon na kinall out siya nung katrabaho niya. Ano ba yan? Bakit mo ini-sprayan? Ini-sterilize. Oo, ini-sterilize yung station mo araw-araw yan. Hindi mo ba alam na baka dinaanan ng ipis yan? Ay, oo. Oo, ganun. So for the punas na din yung katrabaho niya after. Oo. Which is true naman. Aside from the ibis, ngayon nga yung hindi mo talaga yung sticky. Ang issue ko talaga is yung screen na puro alikabok. Like, paano ka nakakapag-excel na yung spreadsheet is kulay puti yun. Talagang lalabas lahat ng pag tinignan mo yun, lalabas lahat ng alikabok doon. As in, dinajudge ko talaga kayo. As in, mga tao ko talaga, magpunas kayo ng laptop nyo. Like, oh my God. Okay. Let's center ourselves. Balik tayo. Anong gusto mong gawin? Yung ko nalaglag. Okay, nalaglag. Ang dami na naman yung commercial. Thank you. Okay. Okay, next. Ako na, no? Okay. Eto, yung mga taong maglilitanya na sana, tapos biglang, never mind. Passive-aggressive yan siya. Parang, may naisip ako ngayon. Wag na lang. Ayun yung yung gusto nilang pilitin sila. Hindi nyo yun kinaganda. Hindi nakaka-cute. Alam mo dati talagang galit na galit. Meron akong talagang rage sa mga ganito. Na as in talagang pinapersonal ko pag naggaganon sila. pero kayong pag nag-nevermind, okay, bye. Sige. Talagang I will never mind.
Okay, I will never mind. T-shirt idea. Okay, launching soon. Sa Two-Piece Chicks merch. Nating merch. Okay, I will never mind. Alam mo kasi totoo yan na merong eksena na gusto na papilit. Oo, Yan. papilit Oo, nga. gusto nila kasi parang ano siya parang it's a way to fish more attention. Yeah. Ganyan. Yeah. Gusto ko na kasi pinipilit sila, kaya ganyan. Ayan. So, pet peeve kayo. Kung Hindi nakaka-cute. Oo, true. Kung hindi nyo naman sasabihin pala Alam mo, meron lang sigurong taong kakagat dyan. Mhm. Like yung ano yun? Sila nga No. yung gaganon. Pero pag yung mga kaming pagod na sa buhay namin, talagang wag ka na magsalita. Oo. Wag na. Kung ayaw mong i-share yan, wag na. Wag na. Wag mo na ilabas sa universe yan. True. As We will in- never mind na talaga. Talagang mabubulong yan dyan sa utak mo. Hindi na. We will never hear about it. Ayan. So, Grabe bahala yung kayo. rage. Nasimulan ako dun sa spreadsheet na hindi na format. Grabe. Grabe Tapos yung nasundan nung maduming computer. maduming laptop. Okay, next na. Ito. Parang relate ka dito. Yung mga nagtataglish na mali. Okay, let me explain. Bago tayo mag-react, mga taglish na wrong grammar. Okay, let me explain. Example number 1. Nag-saved. I mean, nag-na, tapos may di pa sa dulo. Nag-mentioned. Or, na-received mo na ba? Na-received mo na ba yung email ko? Guys. Ano naman natin? Hindi na Okay, naman. let's explain why that's wrong. In that context, sa Filipino is, ibig sabihin tapos na. Tapos na, past tense. Past tense na. So, yung isusunod mo na English word, dapat hindi na siya past tense. Dapat root word na siya. Ganun. I mean, wala namang dito official taglish. Oo, walang official Subject, verb, agreement, or ano. Pero, pangit lang talaga siyang pakinggan. Tapos na-ins talaga ako kapag merong gumagamit ng ganun. Ayun. Ayusin nyo naman. I mean, kapag may naka na, huwag ka na maglagay ng D at ED sa dulo. Kasi True. sobrang past na nun. Ano yun, True. kahapon pa. Kahapon pa nangyari. Super duper past. Super duper past na. Superlative na yung past tense niya. Tapos, bukod doon, yung mga gumagamit pa din. I mean, in this day and age, dapat hindi ka na gumagamit ng stuffs. I mean, I'm gonna judge you talaga. I mean, before, dati, nung mga bata kami, we didn't know better. True. Because wala kaming internet Ito. na magsasabi sa amin na hindi tama yung stuffs. At nakukuha lang namin yun sa mga English teacher namin. True. Kung sasabihin sa amin. Kasi ako, I never learned that. Ikaw lang nagsabi sa akin nun, Na. there's no such thing as a... No such word. There's no such word as stuffs as a noun. Sabi niyong ganun sa akin. Ano yung noun? Hindi pala stops yung problema dyan. Part of speech. Hindi wala alam yung noun. Ayun. Okay, hindi siya noun. Ano lang siya, verb lang siya. Action word lang ang stuffs. Di ba? Tama? So, ginadjust talaga kita pag ginagamit pa rin yung stuffs. Like, girl, Like stuff. if you're meaning it as a noun, yung Oo, stuffs. like- The only time that you will use stuffs kasi pag gagamitin mo siya as action word. Oo. O, halimbawa, she stuffs her purse. She stuffs her wallet in her purse. O, Ganyan. Yun. Yun yung stuffs na tama. Pero meron kasi akong meron akong mga naiwan na stuffs sa office. Talaga, cringe ka talaga as in. Tapos kasi parang feeling ko kasi, kaya sinabi ko, in this day and age, dapat wala nang gumagamit ng stuffs as a noun. Kasi, information age nga ngayon. True. Like, kahit nga hindi mo hanapin sa TikTok yan, dadaan at dadaan yan sa feed mo. True. Yung mga ganyang klaseng word. Kaya, yun talaga kita, as in, I'm gonna judge you kapag gumagamit ka pa rin ng stuff. So, tigilan mo na yung stuffs na yan. Yan. And also feedbacks. There's no... Feedbacks. Feedback is
singular and plural in that form. Oo, maraming Oo. mga word na ganyan. Maraming mga words like na ganyan. Furniture is Yan. also, If you want to pluralize furniture, it should be pieces of furniture. oh yeah. Ganyan. Oh, di ba? Pwede Nagano tayo rin- English 101. Oh. Evidence is also an example. Really? Walang evidences na word. It should be pieces of evidence din. Parang furniture. Oh my God, you learn something new every day. Yan. Okay. So, Jewelry ba? Jewelry is also singular and plural in that form. Okay. So, kung gusto mo siyang iparamihin pieces of jewelry. Walang jewelries. Walang jewelries. Wala. Meron bang fishes? Meron. As a verb. Oh, fact check nyo yon. Hindi namin alam. Hindi, fish can be school of fish if you want to mean it as a plural, Oo. Pero fishes, parang accepted naman siya. Sige. Fishes. Ganon. Ganun. Yan. Yung hanapin nyo yung mga ganyang TikTok, reels para hindi yung puro lang. Oo, madami dyan yung mga learn English with, tas yung name ng yes. creator, ganyan. Marami silang nasi-share ng mga ganun magaganda, informative. Oo. Yan. So, basically, sa ngayon, yung lagi natin ginagamit is yung stuffs at si feedback. So, it's just feedback. stuff. Oh, it's just stuff and feedback. Okay. Please, So, lalo yan. yung feedback. Corporate jargon kasi yan eh. So, ayun. Stop na natin yan Stop siya. na yan. Okay. Okay, ako na. Next. Ito, feeling ko ako lang yung, excuse me. Feeling ko ako lang yung may pet peeve nito. Yung hindi mo tinatapos yung timer ng microwave. Oh my God. Kasi bakit? Kasi masyado na mainit, girl. O kasalanan mo yun. Kung magpapasok ka ng baon mo sa communal microwave nyo sa office, tapos 3 minutes, 3 minutes talaga, i-ano mo yun, tapos naka-super high yung microwave, di natunaw na din yung baonan mo, te. Okay, kasalanan mo yun for not knowing basic microwave wattage. Or whatever. Basic microwave etiquette. Ay, kasi pag communal na yung maraming gumagamit ng microwave, siguro understandable. Lalo na pag oo, kasi sunod-sunod naman Oo. yun. Pwedeng dagdagan na lang yung time, okay. Pero kung wala masyadong, kung ikaw lang yung gagamit at that time nung microwave. Feeling ko it's just your your Oo, OCness. sa OCD Sa ko mga lang bagay talaga na di natatapos, like yung mga movie na hindi tinapos. Sa mga series na hindi tinapos. Oo, mga yung kanin na hindi inubos. O ngayon naman yung microwave timer na hindi tinapos. Kasi ako, pag nag-microwave ako, talagang nandun ako hanggang matapos yung time. And you're very proud of that. I think you deserve an award for that. Tapos, ina-expect ko lahat ng tao ganun. Okay, share ko lang guys, na ganun ako pag nag-microwave ako. I stand by it hanggang matapos siya. Oo. Hindi ka pwedeng gumawa ng iba. Like, hindi ka pwedeng kumuha ng tubig. Doon ka lang tititigan mo lang yung microwave mo. Uy, alam mo, talaga, kasi ewan ko, Sige, what's the mental gymnastics of it? Ang mental gymnastics ko kasi doon, nakalagay sa microwave, don't leave your food unattended when you're microwaving it. Sinusunod ko lang yung panukala nung microwave. Na para bang may huhuli sa'yo. Na para bang may sasakal sa'yo doon. Na para bang titikitang ka doon. Wala lang. Ewan ko kasi ako talaga ever since, alam mo yan, stickler talaga ako sa rules. Kaya pag may sinabi ka sa aking rules, talaga gagawin ko lahat, wag siyang mabreak. Ultimo yung do not leave. When microwaving food, do not leave it unattended. Okay, so kung 2 minutes yung nilagay ko dun sa timer, 2 minutes akong nakatayo dun sa harapan ng microwave. Bakit ba? Hindi man lang siya gumawa ng iba, like kumuha ng tubig, gano'n. Wala. Minsan yung ginagawa ko, kasi dun sa office, yung CR, nandun din sa may pantry area, malapit lang siya. Kung nasi-CR ako, CR din ako minsan. Pero most of the time, nandun lang talaga ako. Hintay ko lang talaga yung pagkain ko. Ayun pa naman yung pinaka-ayokong ginagawa. Like yung maghihintay ng timer, yung pinaka-ayoko. Like, yun nga mag-refill ng pitchel, ayoko eh. Maghintay pa kaya ng 3 minutes ako nakatitig dun sa microwave. Hindi ko kaya yun. Ang tagal lang 3 minutes Hindi ba sasabog na yung pagkain mo dun? Sikit nga kung mag-init yung 6 minutes eh. Oo, as in naluto na ulit yun. Na-recook na hindi na-reheat. Luto na ulit yung yung ulam niya.
Hindi kasi galing naman sa freezer yon. So, Okay. kaya matagal. Understandable. Kaya Pero kung matagal. galing na sa baunan na hindi naman, wala namang Gano'n ba katagal? 2 minutes. 2 minutes. 2 matagal, minutes. masyado na matagal yung 3. Yung 2 nga medyo Oo. mapapaso ka dun eh pag Oo. kinain mo kaagad. Oo. Yun. Ayan. Basta ayoko nga mag-leave unattended. Okay. Ay, sobra-sobra na pala. Sige, last na yun. Last na Sige, part 4 yung pet Oo. peeves na lang kasi meron pang naiwan. Pero last na yun kasi sobra-sobra na naman ang oras natin today. So, kung umabot ka sa part na to, part Parte na na to to. ng episode na to, ang i-comment mo dyan ay #template. template at microwave. Type mo dyan microwave. Ay, hindi. Type mo kung ilang minutes ka nag-init ng ulam sa microwave. Type mo dyan kung ilang minutes. Okay? Para standard tayong lahat. Okay? So, with that, we're ending this episode. Please, Like, follow, share, subscribe, most importantly, share para lumaki ang ating tribo ng mga chicks. tribo nga ba tayo? Tribo? Matatawag. Hindi, Ay. para lumaki ang buckets natin. Joke. Yung chicks ay luto na. Ano ba tawag sa mga chicken? Ano ba tawag sa chicken? Yung sa group ng chickens, hindi ko alam Groups eh. of chicken. Groups of chicken, bakit naman? Basta, sige na, na lang. Bakit na lang? Bakit? Bakit ng chicken? Bakit of chicken? Para dumami tayo, okay? So, yun na. Sige na. Bye. Bye. Bye! See you sa next!